Values Education 7 Quarter 3 Learning Competency 7B na patutunayan na ang impluensya ng kasaysayan ng bayan sa pakikipagkapwa ay nagbukas ng kamalayan sa mga ugnayang lumilinang ng mabuting pagka-Pilipino na magsisilbing batayan sa pagharap sa mga isyu ng bayan. Sa mga susunod na slide, mababasa natin ang iba't ibang pagpapahalaga at kaugaliang Pilipino na may kaugnayan sa pakikipagkapwa. Subukan ninyong alamin kung anong pagpapahalaga at kaugalian ang tinutukoy sa teksto. Maraming nawalan ng hanapbuhay noong lockdown dulot ng COVID-19 pandemic. Upang matulungan ng mga naapektuhan, nagbuo ng community pantry ang ilang mamamayan. Dito, ang mga may kaya ay nagbigay ng pagkain at pangunahing pangangailangan para sa mga lubos na nangangailangan. Karaniwan sa mga Pilipino ang pagtawag ng kuya, ate, nanay, tatay, lolo, lola, boss at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa nakatatanda kahit na hindi nila ito kamag-anak. Gayon din, tinatawag namang totoy, nene o anak ang mga nakababata. Sa tuwing may bisitang dumarating sa tahanang Pilipino, karaniwang inaalok natin agad sila ng maiinom o makakain. Ipinapagamit pa natin sa kanila ang pinakamagaganda nating kagamitan tulad ng bagong kutsara o tinidor. Madalas ding marinig ang kain tayo kahit hindi pa lubusang magkakilala. Kapag ang isang tao ay natulungan, madalas niyang sinusuklian ito sa pamamagitan ng pagbabalik ng kabutihan kahit sa ibang paraan. Maraming pamilyang Pilipino ang mayroong larawan ng The Last Supper sa kanilang tahanan. Sa mga jeep naman, madalas nating mabasa ang katagang God bless our trip. Kapag may namatayan, karaniwan nang bumibisita ang mga kaibigan, kapitbahay at kamag-anak upang makiramay sa pamilya ng namatay. Madalas silang nagdadala ng pagkain o tumutulong sa mga gawain upang maibsan ang bigat ng sitwasyon. Karaniwan sa mga Pilipino na ang ama ay nagtatrabaho ng doble upang matustusan ang pag-aaral ng mga anak at mapanatili ang kanyang dignidad bilang tagapagtaguyod ng pamilya. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang reputasyon at dangal. At karaniwan sa mga Pilipino na ang mga pamilya ay nagsasama-sama sa mga mahalagang okasyon tulad ng Pasko o Kaarawan, kahit na ang iba ay may kanya-kanyang trabaho at buhay. Narito ang iba't ibang pagpapahalagang Pilipino na may kinalaman sa pakikipagkapwa na naimpluwensyahan ng ating kasaysayan. Ating tatalakayin ngayong araw kung paano nagagamit ang mga pagpapahalagang ito sa pang-araw-araw nating pakikipagkapwa at sa pagharap sa mga isyu ng bayan. Religiousness. Ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino ay hindi lamang tungkol sa pagtitipon sa mga gusaling sambahan, kundi sa malalim na pananampalataya sa Diyos at pagpapahalaga sa kabutihan. Sa kabila ng mga krisis at trahedya, ang pananampalataya ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa maraming Pilipino. Nakakatulong ito sa pagpapalaganap ng moralidad sa lipunan at sa mas positibong pananaw sa hinaharap. Ang amor propio naman ay isang mahalagang konsepto sa kulturang Pilipino na tumutukoy sa pagpapahalaga sa sarili, dignidad at dangal. Ito ay ang pagkakaroon ng matibay na kumpiyansa sa sarili at pagnanais na mapanatili ang magandang imahe sa harap ng iba. Karaniwan itong makikita sa paraan ng mga Pilipino sa pakikitungo sa iba. Madalas ay iniiwasan ang kahihiyan at ginagawa ang lahat upang mapanatili ang respeto ng ibang tao sa kanila. Halimbawa, may mga taong hindi humihingi ng tulong kahit na nahihirapan na dahil ayaw nilang magmukhang mahina o walang kakayahan. Sa positibong aspeto, ito na rin ang nagtutulak sa maraming Pilipino na magsikap at patunayan ang kanilang sarili sa lipunan. Sa politika, ito ay nagsusulong ng mas matapat at marangal na pamamahala. Ang bayanihan noon ay literal na pagbubuhat ng bahay, ngunit sa kasalukuyan, makikita ito sa relief operations, community pantries, at pagtutulungan sa mga proyekto sa paaralan o opisina. Sa pamamagitan ng bayanihan, naipapakita natin ang diwa ng pakikipagkapwa sa pagtulong ng walang hinihintay na kapalit. Sa aspetong pang-ekonomiya, nakakatulong ito sa pagsulong ng kooperatiba at small businesses na nagtutulungan upang mapabuti ang kabuhayan ng bawat isa. Close family ties. Malapit ang ugnayan ng pamilyang Pilipino. Noon, ang extended family ay normal, kasama sa bahay ang lolo, lola, tiyuhin at tiyahin. Sa kasalukuyan, makikita ito sa pagsuporta ng pamilya sa edukasyon ng anak, pagtulong sa kapamilyang nangangailangan, at pagiging present sa mga halagang okasyon. Ang pagiging malapit sa pamilya ay nagpapalakas ng ating pakikipagkapwa dahil natututo tayong maging mapag-alaga, matulungin at responsabling miyembro ng lipunan. Ang matibay na ugnayan ng pamilya ay pundasyon ng isang matatag na lipunan. Sa ekonomiya,
Nagiging sandigan ito ng mga Pilipino sa oras ng pangangailangan, kaya maraming umaasa sa suporta ng pamilya kaysa sa gobyerno. Sa politika, nagiging gabay ito ng pagpili ng mga lider na may malasakit sa kapwa, katulad ng malasakit natin sa ating sariling pamilya. Politeness. Ang paggalang sa nakatatanda ay bahagi na ng ating pagkatao bilang Pilipino. Noon, ito ay makikita sa pagmamano at sa pakikinig sa mga payo ng nakatatanda sa barangay. Sa modernong panahon, ito ay makikita sa paggamit ng po at opo, sa pagbibigay ng upuan sa nakatatanda sa pampublikong sasakyan, sa pagmamano at sa paggalang sa kanilang mga payo at karunungan. Ang respeto ay nagpapalalim sa ating pakikipagkapwa dahil pinapahalagahan natin ang bawat isa at kinikilala ang karunungan ng matatanda. Bilang bahagi ng ating kultura, tinatawag natin ang nakatatanda bilang tatay, nanay, kuya, ate, boss, at sir o ma'am, kahit na hindi natin sila kaano-ano. Samantala, tinatawag naman ang mga mas bata bilang totoy, nene, anak at bunso upang ipakita ang pag-aalaga at pagiging malapit sa isa't isa. Gaano kahalaga ito sa lipunan? Ang paggalang ay susi sa mapayapang lipunan. Sa politika, ang respeto sa mga nakatatanda at nakatataas ay lumilika ng mas maayos na pamamahala. Sa ekonomiya, ang kultura ng paggalang sa liderato ay nagtataguyod ng profesionalismo at magandang ugnayan sa trabaho. Kilala ang mga Pilipino sa pagiging hospitable o magiliw sa bisita. Noon, ito ay isang tradisyon ng pagbibigay ng pagkain at matutuluyan sa mga dayuhan. Sa kasalukuyan, makikita ito sa pag-aalok ng pagkain sa bisita, pagtulong sa iba sa anumang paraan, at pagiging maasikaso sa ating tahanan o opisina. Gaano kahalaga ito sa lipunan? Ang pagiging hospitable ay nakatutulong sa pag-unlad ng turismo na nagbibigay ng trabaho sa maraming Pilipino. Ito rin ay nagpapalakas ng ugnayan natin sa ibang bansa na nagbubukas ng oportunidad sa negosyo at pamumuhunan. Ang utang na loob ay hindi lamang simpleng pagkakautang, kundi isang malalim na pagpapahalaga sa kabutihang ibinigay ng iba. Noon, ito ay makikita sa relasyon ng magkaibigan, pamilya at pinuno. Hanggang ngayon, ang konseptong ito ay buhay sa anyo ng pagbabalik ng pabor, pagpapakita ng pasasalamat, at pagsuporta sa mga tumulong sa atin sa oras ng pangangailangan. Sa politika, nagiging inspirasyon ito para sa mas matapat at maaasahang pamumuno. Sa ekonomiya, ang utang na loob ay nagsusulong ng katapatan sa mga negosyo at organisasyon na nagtataguyod ng mas matibay na relasyon sa trabaho. At ang pakikiramay. Ang pakikiramay ay ang pagpapakita ng malasakit sa mga dumaranas ng lungkot o pagsubok. Noon, ito ay makikita sa lamay at abuloy. Sa kasalukuyan, kahit sa pamamagitan ng social media, ipinapakita natin ang ating pakikipagkapwa sa pag-aalok ng tulong, pagpapadala ng mensahe ng pakikiramay, o simpleng pakikinig sa taong nangangailangan. Gaano nga ba kahalaga ang pakikiramay sa ating lipunan at pakikipagkapwa? Sa harap ng matitinding sakuna o pandemya, ang pakikiramay ay nagpapatibay ng ating bayanihan. Nagiging daan ito upang mas madaling malampasan ng bansa ang mga krisis. Ang pakikipagkapwa ay hindi lamang isang simpleng pagpapahalaga, kundi isang mahalagang pundasyon ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mula sa bayanihan hanggang sa paggalang sa nakatatanda, bawat isa sa mga halagang ito ay hinubog ng ating kasaysayan at patuloy nating isinasabuhay sa pang-araw-araw na pakikitungo sa iba. Sa harap ng mga hamon sa lipunan, politikal, pang-ekonomiya at panlipunan, ang ating mga pagpapahalaga ay nagsisilbing gabay upang mapanatili ang pagkakaisa, malasakit at integridad sa ating bayan. Ipinapakita nito na ang ating kultura ng pakikipagkapwa ay hindi naluluma, kundi patuloy na nagiging instrumento sa pagbuo ng mas maunlad, makatao at nagkakaisang lipunan. Ngayong natapos natin ang aralin, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin may papakita ang pakikipagkapwa sa sarili nating mga buhay? Paano natin magagamit ang mga halagang ito upang makatulong sa ating bansa? Nasa atin ang sagot. Simulan natin sa maliliit na kilos na may malaking epekto sa ating kapwa at sa bayan. At dyan po nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!